Buksan po natin ang ating Biblia sa Lucas 22, verse 39 to 46. Lucas 22, 39 to 46. Nakita na po? Basahin po natin. Lumabas si Jesus at gaya ng kanyang hinagawian, nagpunta siya sa bundok ng mga olibo, kasama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso." Iniwan niya sila at pumunta sa di kalayuan, at doon lumuhod at nanalangin. Sabi niya, "Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Pagkatapos manalangin, siya'y tumayo at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito. Dahil sa labis na kalungkutan, "Bakit kayo natutulog?" tanong niya. "Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso." Pinagpala na po ng Panginoon ang kanyang mabuting salita. Good morning. Good morning po, mga kapatid. Kumusta na po kayo? No? Ayan, mabuti. Parang ang tahimik natin nga. Ang sarap pagpuri sa Panginoon. Amen? Ano po? We're so happy to see Sister Maring. Good morning po. Ayan. Tatawa tayo na muli nating makasama. Ganun din po sa ating mga panauhin ngayong umaga. We're so happy to have you this morning sa ating pong pagsamba. Welcome po kayo sa The Sanctuary Assembly of God dito po sa lugar ng Malolos. Maging sa mga kapatid namin who are joining online, we're so happy to have you this morning in unity, in spirit, amen, in love, in faith for the Lord Jesus. Tuloy nga po na ang Panginoon ang sentro. Amen? Katulad po ng ating kinanta, inawit kanina, hindi lang natin basta kinanta dapat yon. Dapat tayo ay sumamba. Amen? Ang pagkilala na si Jesus ang sentro, ang pinakamahalaga sa ating buhay, ang layunin po ng ating mga buhay. Amen? It is the purpose and the reason for being. Ito po yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay, nagpapatuloy. In Him we live and move and have our being, and that is the Lord Jesus Christ. Amen? Samahan niyo po ako ngayong umaga sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Nasa ikatlo na po tayo ng ating serye na Finding Freedom in Christ. Amen. Gusto natin tayo po ay maging malaya. Sabi mo sa katabi mo, malayang malaya. Ayan. Amen. At ikatlo po, na step, sabi po, we made a decision to turn our will and lives over to the care of God as we understood Him. Tayo pong lahat ay magpapasya sa ating sarili na isusuko yung ating buhay sa Panginoon. At alam niyo mga kapatid, pag-usapan natin ngayong umaga, there is victory in surrender. Amen. Di ba normally pag ikaw ay sumusuko, talo ka? Pero ibahin niyo po yung pagsuko sa Diyos. Pag ikaw ay sumuko sa Diyos, it's not a defeat. It's not that you have lost. Surrendering to God is victory. Amen? At ipinakita po ng Panginoon sa ating salita or sa ating pong binasang passage mula sa Bible, Luke chapter 22 verse 39 to 46. Ito po yung tungkol sa pananalangin ng Panginoon doon po sa Gethsemane or sa Garden of Gethsemane. Amen. Nakapaglaro na po ba kayo ng chess? Amen. Sino po ang marunong maglaro ng chess? Ayan. Okay. Ako gusto ko lang cheese eh. Cheese. Pero chess. Okay. Kung ikaw po ay naglalaro ng chess, if you're playing the biggest
chess match of your life. Imagine you're holding on to your most powerful piece. Alam niyo yung pinakamalakas na pyesa sa chess? Alam niyo kung ano? Yung mga naglalaro ng chess, ano yung pinakamalakas na pyesa? Queen. Very good. Okay. Di ba pag nawala yung queen, parang ang laki ng epekto sa laro. Di ba? Pag nawala yung queen. Kasi yung queen, yung pinakamalakas na pyesa. Okay? Pero may mga pagkakataon po sa chess na kailangan mong, tawag nila ng mga chess player yung word na sacrifice. Okay? A strategic move that requires sacrificing your queen to set up the final, ano yung pag natatapos na yung laro? Mate. Or literally, ang ibig sabihin talaga, checkmate. Di ba? Para manalo ka, minsan kailangan mong isakripisyo yung pinakamalakas na pyesa. At that moment of surrender, surrender doesn't mean losing. It means winning in a way your opponent never saw coming. Hindi niya alam na sa pagpapakain mo nung yung queen, nakaset up na pala yon na ultimately ikaw po yung mananalo. So doon po sa pagkakataon na yon, we see victory in surrender. Ganyan din po sa buhay. Minsan we often fight for control, holding on to our plans, holding on to our strength, holding on to our way of doing things, pero sablay eh. Hindi tayo makaalis, hindi tayo makaahon, hindi natin maiayos yung buhay natin. Ang sabi lang ng Lord sa atin, isuko mo kasi. Amen? Isuko mo. What if true victory isn't found in fighting harder, but in surrendering to God? Ulitin ko ulit. True victory isn't found in fighting harder, but it is in surrendering to God. Diba? Yung mga anak mo, problema mo, sinermonan mo na, pinagsasabihan mo na, baka panahon na para isuko mo noon. Amen? Yung buhay mo hindi maayos-ayos, pinipilit mong itama, pero bumabalik ka pa rin sa dati, siguro kailangan mong isuko sa Panginoon. Amen? Yung isang addiction sa buhay mo, hindi ko po alam, pero alam ng Panginoon yan, hindi mo maaalis-alis. Pero ito pala ang susi, mga kapatid, that's the key to victory is in surrender. Amen? The key to victory is in surrendering to God. It's not in fighting harder, but the key to victory is in surrendering to God. We see this in the Bible sa buhay po ng Panginoong Jesus. In Luke chapter 22, Jesus faced the greatest decision in His life. Doon po sa tinatawag nating Garden of Gethsemane, He had the power to resist, to run, or to fight back. Pwede po niyang ipatawag yung milyon-milyon na mga anghel para ipagtanggol siya. Pwede po niyang takasan yung mga huhuli sa Kanya. And yet, ang sabi po niya, nanalangin siya sa Ama, kung Ama, alisin mo po ang sarong ito. Pero sa bandang uli, sa panalangin ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Ano po nakita natin doon? Instead of fighting, instead of running, Jesus surrendered to the Father's will. Hindi siya sumuko doon sa mga humuli sa Kanya. Later na lang yon. Ang unang pagsuko na ginawa ng Panginoon ay ang pagsuko sa kalooban ng Ama. Amen? He surrendered to the Father's will. And through that surrender came the greatest victory. Hallelujah! Na dahil sa kanyang pagsuko, nakita po natin yung pinakadakilang tagumpay at ito po yung ating kaligtasan. Siya yung sumuko para tayong lahat ang magtagumpay. Palapakan natin ang Panginoon. Because of this surrender on the side of the Lord, mga kapatid, we have victory. Amen? And today, let us learn what it means to surrender to God. Una po mga kapatid, surrender begins with struggle.
Hindi ho naging madali. Hindi madali ang sumuko. Amen? Meron po tayong likas na gusto nating pagpilitan pa. Sinasabihan na nga tayo ni Lord, pero nakikipag-deal pa tayo sa Panginoon. Di ba? Sinasabihan na tayo ng Panginoon, pero we keep on struggling. Nagpupumiglas pa rin tayo. Okay? Surrender begins with struggle. Amen? Jesus, knowing the cross, steps into Gethsemane. Ang ibig sabihin po ng Gethsemane ay olive press. At kagaya po ng isang olibo, siya po ay didikdikin. Ano ba yung ipipress? Ay pipikpikin, pipigain, dudurugin. Kasi yung po Gethsemane, ibig sabihin, durugan ng olibo. At ang olibo, mga kapatid, para lumabas ang langis. Napunta po ako, by the way, sa mga lugar sa Europe na isa po sa kanilang pananim ay ang olibo. Yung pong bunga ng olibo, ganito kalaki, pero kailangan po siyang pigain. Kailangan po siyang durugin para lumabas ang langis. At alam ng Panginoon na yung kanyang katawan ay pipagain, dudurugin, lulurayin para po sa ating lahat. Amen? Amen? He went to that place and like an olive, he is about to be crushed. Pero ang ginawa ng Panginoon, He prayed. Amen? He prayed. Yun ang nakita ko kay Lola Angel, by the way. Iyak siya ng iyak, pero very prayerful po ang Lola Angel. Amen? No? Alam niya na sa buhay niya, wala siyang magagawa, pero alam niya ang Diyos may magagawa. Ganun ang Panginoong Jesus. Alam niya na napakabigat ng kanyang pagdadaanan, subalit nanalangin siya. Kagaya ng inawit natin kanina, sabi, let me know that you are near, Father. Amen? He withdraws to pray. His first instinct is not strategy. His first instinct was surrender. Amen? Naghahanap tayo ng diskarte, naghahanap tayo ng paraan. Pero ang Panginoon, ang una po niyang ginawa ay ang pananalangin at pagsuko. He wrestles with the Father's will. 3 beses, ang sabi po sa aklat ng Mateo, 3 beses siyang nanalangin, paulit-ulit, pero the same reply ang tugon sa kanya ng Ama. Walang ibang paraan. There is no other way except through the cross. Ama, baka may iba pang paraan. Ilayo mo po sa akin ang sarong ito. There was a struggle. Humanly speaking, it was really very difficult. Yung physical, baka kayanin ng Lord, pero yung emotional and yung spiritual separation, yun ang mahirap eh. And yet, ang sabi ng Bible, the Lord said to the Father, Father, if you're willing. Pero sabi ng Father, no, there's no other way. First time na nadinig po ng anak mula sa Ama, yung salitang no. Tinanggihan ng Ama ang anak. Sabi ng Ama, walang ibang paraan. Ito lang ang tanging paraan. At sa bandang huli, ang sabi po ng anak, nagpapasako po ako sa iyong kalooban. I surrender. Amen. I surrender.
po mga kapatid, struggle ang makikita natin, sa proseso po ng pagsuko, makita po natin there is strength. Surrender brings strength. Ang sabi sa Bible, Luke chapter 22, amen? An angel appears to strengthen him. But yung strength na kailangan ng Panginoon is not to remove the struggle, but to equip him for it. Alam niyo mga kapatid, hindi inaalis ng Diyos ang problema sa buhay natin. Amen? Sino nung na-born again, mas dumami problema? Taas ang kamay. Sino na-born again, marami na kayong kaaway. hindi naman kayo nang-aaway, pero dumadami kaaway ninyo. Totoo ba yon? Lalo yung mga gumagawa ng mali. Di ba? Ayaw nila sa mga gumagawa ng mabuti. Hindi man intentional, but pag kayo nanindigan para sa Panginoon, gumuguhit kayo sa lupa. You're writing a line on the sand na hindi mo pwedeng tawirin ito. And people will say things against you. Yung mga kamag-anak mo nung nag-born again ka, nagalit sila. Tama? Sino yung nakaranas ng ganun? Diba? Nung nag-born again ka, sinasabing nasa na yung tinitinda mong luya? Kasi puro kayo, aleluya! Diba? Wala bang sibuyas? Ganun sabi ng tsuhin ko. Puro kayo, aleluya, wala bang sibuyas, wala bang bawang. At ginagawa niya paglasing siya. Hindi naman niya nasasabi pag siya hindi nakainom, pero pag siya nakainom, doon umuhugot ang lakas sa alak. Doon magwawala sa harap ng bahay namin at doon magsasalita kung ano-ano po mga sinasabi. Mga kapatid, pag tayo po ay sumuko, hindi naman naalisin ng Panginoon talaga yung problema. Ito mangyayari, bibigyan tayo ng lakas para mapagtagumpayan ang problema. When surrender, the problems don't disappear. When you surrender, the difficulties doesn't disappear. When we surrender, God gives us the strength to carry on, to move on. Amen. Hallelujah. At dito po sa tagpo ito, sabi ng Biblia, yung pawis ng Panginoong Jesus, parang naging dugo. Tawag po sa medicine noon, sa field of medicine, ay hematidrosis. Alam ni Ate Cyril. Sa sobrang stress, yung capillaries po, yung maliliit na ugat, na blood vessel ng katawan, pumuputok. At dahil po pumuputok, yung dugo humahalo sa pawis. Kaya yung pawis ng Panginoon ay pula. No? Dugo ang lumalabas sa kanya, mga kapatid. Sa tindi ng kanyang stress. Pero you know what? It's with God's help. Sometimes God allows the problem to linger. Hindi niya basta-basta inaalis. May mga pagkakataon, instantaneous, miraculous. Yun ang gusto nating mangyari. Lagi tayong isalba ng Diyos. We want to be safe.
Yung halimbawa, sa mga nanay. Sino na-experience sa mga anak? Taas ang kamay. Gaano kahirap ang panganganak? Sabi po nila parang malalagutan ka ng hininga. Totoo po ba yun? No? Pag cesarean naman, malalagot ang iyong bulsa. Pero yung nanganak po ng natural, sabi ko, naikwento nga sa inyo, di ba? Nung si Pastora Mercy nanganak kay Jed, tulak-tulak siya nung staff po ng ospital, dadali sa kwarto. Nalagpasan ko hindi ko nakilala eh. Bumalik talaga ako, sabi ko. Tinignan ko maigi. Misis ko pala yun. Sa hirap. Pero alam nyo, sabi po ng mga nanganak, ewan ko, sabi lang naman nila, hindi ko naman naranasan, pagkatapos daw mga anak at nakita mo na yung sanggol, mga nanay, ano pakiramdam? Nawala yung pagod. Nawala yung hirap. Biglang lumalakas. So you see, strength comes not before the pain. Strength comes after the pain. It comes actually through the pain. Sabi nga po ni Arnold, sabi niya, basahin natin. Lakas, 1, 2, ready, go. The pain you feel today will be the strength you feel tomorrow. Totoo nga naman. Ang hirap bumuhat. Si Pastor Adrian, nagbubuhat yan eh. No? Ako, kutsara, tinidor lang ang kaya kong buhatin. Okay, nagbubuhat po. Di ba? Masakit po. Ako po, merong dumbbell sa bahay, may barbell ako dito. Mahirap pong magbuhat. No? Pagtigil mo, yung buong muscle mo, nananakit. Pero alam mo, kinabukasan, nung pag nawala na yung pananakit, ang lakas mo. Tama? Malakas ka. Tama, Pastor Adrian? Iba yung lakas mo eh. Ganon din sa mga nag-exercise. Mahirap pong tumakbo, mahirap mag-bike, mahirap mag-walking. Pero pag natapos na yung sakit, kasunod doon lakas. Gusto lang natin ng lakas, ayaw natin ng sakit. Pero ang sakit ang paraan kung paano tayo lumalakas. It is through the pain that we gain strength. Amen? Amen? The pain you feel today is the strength you feel tomorrow. When we surrender to God, we don't escape difficulty. When we surrender to God, we gain strength and grace to overcome. Pag sumuko ka sa Diyos, hindi niya alisin yung problema. Pag sumuko ka sa Diyos, bibigyan ka niya ng kanyang lakas. Makikita mo yung kanyang biyaya sa buhay mo. Na akala mo hindi mo kakayanin, pero dahil sa biyaya at lakas na kaloob ng Diyos, you will overcome. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. As ironic as it may seem, we become stronger when we surrender. We become stronger when we surrender. For Jesus was strengthened not because the cross was removed. Nung tinugon ng Panginoon, ng Ama, yung panalangin ng Panginoon, hindi inalis yung cross. Nandun pa rin yung cross. Pero binigyan siya ng lakas para mapagtagumpayan niya yung krus na kanyang hinaharap. Because he was fully surrendered to the Father's will. Amen? Amen? Isa pa pong quotation, John F. Kennedy. Kilala niyo si John F. Kennedy? Dating presidente po ng Amerika. Sabi niya, do not pray for easy lives. Gusto natin eh. Gusto natin ng madaling buhay. Sabi niya, pray to be stronger men. Amen? Do not pray for easy lives. Instead, pray to be stronger men. Huwag kang manalangin ng madaling buhay. Manalangin ka na mas maging malakas ka. Amen? Kasi ang buhay ay hindi para sa mga malamya at sa mga mahihina. Amen? Kung gusto mo lang po ng convenience, kung gusto mo lang po ng comfort, I have bad news for you. Life is not easy. Amen? Life is not easy. Sino po nagsabing madali lang ang buhay?
Life is not easy. Tawag doon, Pollyanna complex. Life is not easy. Life is hard. Kaya nga, pag nanalangin tayo, do not pray for easy lives, but let us pray to become stronger men. Pray for a heart that trusts God, even when surrender feels hard, even when surrender feels like a sacrifice. Because in God's kingdom, surrender leads to strength. Amen? In God's kingdom, surrender leads to strength. Habang ikaw ay nagpapailalim, nagpapasakop sa makapangyarihang Diyos, siya ang magpapalakas sa iyo. Amen? Habang sumusunod ka sa kanyang kalooban, binibigyan kanya ng kanyang lakas, ng kanyang biyaya, kumikilos sa iyong buhay. Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men. Yung mga mayayamang bansa, bakit yumaman? Yung mga nauna, yung mga founders ng mga bansang yon, naghirap. Yung sumunod, medyo konting hirap na lang, medyo marami ng ginhawa. Yung ikatlong generation, puro ginhawa na, ayaw na sa hirap. Ano magyayari doon sa bansa? Babalik na uli sa kahirapan. Cycle po yun, mga kapatid. Cycle po yun. But when we face life, don't pray for an easy life. Pray to be stronger by the grace of God. Amen. When we surrender, it leads to strength. Thirdly po, mga kapatid, when we surrender, surrender comes before victory. Amen. Why? Because surrender transforms us and transforms others. Sabi po ng Luke chapter 22, verse 45 to 46, after surrendering to the Father's will, Jesus returns to find His disciples. Ano ginagawa ng mga disciples? Sila ay natutulog. Okay. Sa halip na pagalitan sila ng Panginoon, ginising sila ng Panginoon, sabi, manalangin kayo para hindi kayo mahulog sa pagkakasala. Amen? Or sa temptation. Notice the contrast. While Jesus was strengthened through prayer, through surrender, the disciples were weakened by sleep. Di ba yung pagtulog, nagpapalakas yun, kailangan nating matulog. Pero dito sa pagkakataong ito, ang pagtulog does not lead to strength. Ang pagtulog is, sabi nga, you are prone to temptation. Amen? Sa halip na maghanda kayo, sabi niya, natutulog kayo, sabi ng Panginoon. Dito po yung pagtulog is a metaphor of spiritual complacency. Sabi mo nga, complacency. Yung mga mananampalatayang malagihay, no? Mga mananampalatayang ma-attend lang, pero walang intensyon na magpalago sa Panginoon. Amen? Wala sa tisag nun. Amen? Amen? Yung uma-attend lang, uuwi, walang layuning maglingkod. Dapat to, naglilingkod tayo. Tama po, mga kapatid? There is spiritual complacency. Nagpapacheck lang ng attendance. Tapos walang commitment. So, yun po yung inire-represent ng pagtulog. Okay? And when we are complacent, when we are sleeping, we are vulnerable. Sabi niyo, vulnerable. Okay? Tayo po ay delikado pag tayo po ay natutulog. Hindi ba? Yung mga nagbabantay, pagtutulog-tulog, di na alam na may mga pumasok na pala, may mga magnanakaw na pala na umaatake, mga kapatid. So, ito po yung ipinapakilala ng pagtulog. So, sabi ng Panginoon, instead of sleeping, you pray. Instead of sleeping, you surrender. Okay? Ano po ang kahalagahan ng pananalangin? Prayer prepares us for battle. That's one. And prayer keeps us from falling in battle. Ang panalangin ay paghahanda sa labanan at ang pananalangin ang nagbibigay sa atin ng lakas habang may labanan. Amen? When we surrender,
we are not only are prepared to do battle, but during the battle, ito yung nag-iingat, ito yung nagpapalakas sa atin. Amen? So after surrendering to the Father's will, Jesus returns to find His disciples asleep. Nakita po ng Panginoon ang mga alagad. Oh, gising, gising, gising kayo. So manalangin kayo, manalangin kayo. Amen? So surrender, surrender. Si Jesus nakasurrender siya sa will ng Father, yung mga alagad natutulog. Kaya nung dumating na yung matinding pagsubok, yung cross na paulit-ulit na sinabi ng Panginoon, dapat mangyari ito, na ang anak ng Diyos ay kukunin ang mga makasalanan, papatayin, ipapako sa krus. Pero muli siyang mabubuhay. Nung dumating na po yung moment na yon, ano yung mga alagad? Sa kanilang pagtulog, hindi sila nakahanda. Nung dumating na yung umaresto sa Panginoon, si Pedro kumuha ng tabak. Nakipaglaban pa, di ba? Yung iba, nagpulasa, nagtakbuhan. Si Pedro, dumating yung panahong itinatuwa niya ang Panginoong Jesus. Di ba? At pagkatapos po nun, sila'y natakot. Nagtago. Habang ang Panginoon ay binubugbog, pinarurusahan, tinotorture ng mga tampalasan. Di ba? Yun po yung kwento. Why? Because they were not fully surrendered. Di ba? Hindi sila tuluyang nagsuko ng kanilang sarili sa Panginoon. Amen? Hindi sila handa. Ang pagsuko, ang paghahanda. Amen. Tingnan niyo po ito, isang bumbero. Ang isang bumbero po na pumupunta sa isang nasusunog na bahay para magligtas ng mga natrap doon, hindi ho siya nagdadalawang isip na gawin ito. Hindi dahil madali. Hindi ho madali ito, mga kapatid. Buwis buhay ito. Amen? Buwis buhay po ang pagsaklolo, ang pagtulong. Pero dahil po ito na yung buhay niya, inihanda na niya yung kanyang sarili na ito yung kanyang susuungin. Nag-training din po siya, mga kapatid. Okay? Because of his commitment, because of his surrender, and because of his training, ito po yung naghanda sa kanya para gawin itong mga mission na ito. Of saving, of rescuing. He prepared himself. Amen. So kailan ka maghahanda? Pag may problema na. Ito po, mga kapatid. Ang problema naman, darating yan eh. Pero ang tanong, handa ba tayo pag dabating yung problema? Pagpunta mo sa doktor, nabalitaan mong, nalaman mong meron kang sakit, di ba? Kailan ka maghahanda? Before, during, or after? Di ba? So ito pa, mga kapatid, Jesus, through prayer, through surrender, prepared himself for the greatest rescue mission. Amen? Inihanda po ng Panginoon yung kanyang sarili. Ano po makikita natin dito? Number 1, we have to surrender before crisis. Ang pagsuko, bago po ang problema, hindi yung saka pa lang may problema, saka ka pa lang susuko. Ang Panginoong Jesus, wala pa yung krus, sumuko na siya. O nyo? Jesus didn't wait for the cross to start praying. Sa Gethsemane pa lang, ang sabi ng Panginoon, not my will, but your will be done. Sa Gethsemane pa lang, nandun na siya, nagsusurrender na ng kanyang sarili. Actually, ang pinakamabigat na struggle was in Gethsemane. Okay? Interestingly, ang mga unang magulang natin, bumagsak sila sa garden. No? Eden. Pero ang Panginoong Jesus, nagtagumpay siya doon sa garden, Gethsemane. Okay? So ito po, mga kapatid, ang surrender before the crisis. Surrender for the sake of others. Ano po ibig sabihin nun? Jesus' obedience on Gethsemane led to victory on the cross. Tama-tama, magmamahal na araw na. Amen. Ang pagsuko po ng Panginoon, hindi po para sa Kanya. Ito po ay para sa atin. In fact, ibinigay nga ng Panginoon yung Kanyang sarili, pinalis yung mga alagad. Parang yun ay larawan ng ginawa ng Panginoon na siya yung sumuko, siya yung naging handog, naging hain upang tayong lahat ay maligtas. Amen? Siya yung binugbog, sinaktan, siya yung naparusahan upang tayo po ay magkamtan ng kapatawaran. Amen?
Siya yung namatay upang lahat tayo ay magkaroon ng buhay. Siya yung muling nabuhay upang lahat ng mga nanalig sa Kanya, sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Palapakan natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Dahil sa Kanyang pagsunod, sabi ng aklat ng Pilipos, pagsunod hanggang kamatayan. Kamatayan dun sa krus. At dahil doon ang Kanyang pangalan ay itinaas sa lahat ng pangalan, sa pinakamataas na inawit natin kanina, that the name of Jesus is the name above all names. Jesus' obedience in Gethsemane led to victory in Calvary. Amen? Jesus' surrender on Gethsemane led to victory in Calvary. He could say no to the Father, but He chose to say yes. Why? Dahil dyan sa katabi mo. Dahil sa atin. Amen? He surrendered so that we will have victory. He gave Himself up so that we will find ourselves. Amen? We will find ourselves. Siya yung init sa pera para tayo yung makasama. Amen? Siya yung umalis sa langit para tayo mapunta ng langit. Amen? Siya yung namatay para tayong lahat ay magkaroon ng buhay. Amen? Purihin ang Panginoon. He surrendered for our sake. Like this firefighter, sinuong ng Panginoon yung apoy. Even hell. Yung buong persa ng impyerno, hinarap ng Panginoong Jesus yun. And He came out victorious. Amen? Dala-dala tayo. Pangko-pangko tayo. And we are saved. Amen? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen? Salamat, Panginoon. And because He surrendered to the Father's will, hallelujah, He secured the greatest victory. He defeated sin, He conquered death, He opened the way for us to eternal life. Kaya nga sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Amen? Binuksan ng Panginoon yung pinto. Dati heaven was a closed door, but because of Jesus' sacrifice, because of Jesus' surrender on the cross, the door was opened for you. Amen? And the Father is waiting and saying, come home. Welcome. Welcome. Amen? He opened the door. The world tells us that surrender is weakness, that giving up control is failure. No, it's not. No, it's not. The world tells that surrender is weakness. O kayong mga born again kayo, ano kayo puro kayo faith, puro kayo prayer. Yeah? Kaya nga sabi ni Karl Marx, yung founder po ng communism, sabi niya, religion is the opiate of the masses. Na ang pananampalataya daw, ang relihiyon ay opyo, drugs ng mga tao. It's a pie in the sky. No. Relationship with God, faith sustains us through life. It doesn't remove the difficulties, but it gives us strength to overcome. Amen? In God's kingdom, ito po ang pinakasusi ngayong umaga, mga kapatid, ngayong araw. In God's kingdom, surrender is the key to victory. Ano isusuko mo? Isupo mo kay Lord yung pride. Anong ibibigay sa iyo ni Lord? Biyaya. Isuko natin sa Kanya yung ating pagkatakot. Anong ibibigay ng Panginoon? Kapayapaan. Isuko mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin, ang iyong mga pasanin. Anong ibibigay ng Panginoon? Kapahingahan. Isuko mo sa Panginoon yung lahat ng umaalipin sa iyo. Anong ibibigay ni Lord? Kalayaan. Isuko mo sa Panginoon ang iyong sakit. Ang ibibigay sa iyo ng Panginoon, kagalingan. Isuko mo sa Panginoon yung maganda.
ang ibibigay sa iyo ng Panginoon, yung pinaka maganda. Nasa pagsuko ang pagtatagumpay. Ulitin ko ulit. Nasa pagsuko ang pagtatagumpay. Ang ganda ng plano mo. Sabi mo eh. Pero mas maganda ang plano ng Panginoon. Sabi ng Lord, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Plans to give you a hope and a future. But, are you willing to surrender? Are you willing to obey? So that today, mga kapatid, the choice is before you. Tayo po yung pinapipili ng Panginoon. Will you keep fighting for control of your life na nagkakanda? Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Sa gabi, hindi ka makatulog. Balisang-balisa ka. Because you want control. Ako pa rin. I am the captain of my ship. I am the captain of my soul. Diba? Ano bang title doon? Invictus. Ako. Ano nangyayari? Is pababa. Yung buhay natin. It's out of control. Because we want control. Gusto natin tayo yung kumokontrol. Pero, papunta tayo sa bangin. Why not give your life to God? Amen? At ipahawak mo kay Lord yung madibela ng buhay mo. Amen? Minsan, pag kayo po yung nag-aaral mag-drive, katabi nyo po yung instructor, di ba? Pag napansin po ng instructor na babangga na, anong gagawin ng instructor? Aagawin sa iyo yung madibela. Kasi babangga kayo. Di ba? Ganon din po si Lord. Kaya lang, si Lord, hindi siya marahas. Si Lord, hihintayin yung pagpapasya mo. Kasi si Lord, gentleman. Amen? Hindi niya ini-insist yung sarili niya sa atin eh. Hinihintay ni Lord na tayo mismo yung magkusa na magsabi, Lord, take the wheel. Take the wheel, Lord. I surrender. I surrender. Will you keep fighting? Will you keep on struggling? Or will you hand the will of your life to God? Will you surrender? And when you surrender, my friends, mga kapatid, that is a step into victory. Manalangin tayo kagaya ng sinabi ng Panginoon, it's not my will, but yours be done. Say it with me. Not my will, but yours be done. Amen. This is victory. Amen. Before Calvary, there was victory in Gethsemane. Yung Calvary is just the conclusion, pero yung climax talaga was in Gethsemane. Sabi ng Panginoon, Father, Ama, not my will, but yours be done. Ito na po nangyari. We see, when we surrender to God, we don't lose control. We don't lose our lives. Actually, we win. We win. We learn from Jesus that the key to victory is in surrender. And as followers of Jesus, let us surrender to Him. And we will experience His victory sa ating buhay. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo ay manalangin. Hallelujah. Ama naming nasa langit, lumalapit kami sa iyo nang may pagpapakumbaba. Inaamin na madalas kaming kumakapit sa sarili naming lakas, sa sarili naming plano, sa aming kalooban, sa aming mga kagustuhan. Pero ngayon, tinuturo mo po sa amin na ang tunay na tagumpay ay hindi sa aming sariling pagsisikap, kundi sa aming pagsuko sa iyong kalooban. Katulad po ng Panginoong Jesus, doon sa hardin ng Gethsemane,
Nais po naming maging panalangin, hindi ang aming kalooban, kundi ang iyo ang masunod. Hindi ang aming kalooban, kundi ang iyong kalooban ang masunod sa aming buhay. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong plano, kahit hindi po namin ito lubos na nawaan. Tulungan mo po kami na magtiwala sa iyong kalooban, kahit na minsan hindi namin nakikita ang kabuuan. Palakasin mo po ang aming loob upang tuluyan na naming bitawan ang aming sariling pamamaraan at yakapin ang mas dakila mong layunin para sa aming mga buhay. Panginoong Jesus, kung may mga bagay kaming pinangahawakan na humahadlang sa iyong tagumpay sa aming buhay, ito man po ay takot, pag-aalinlangan, pagmamalaki, ito man po ay kapaitan, yung mga bagay na pinangahawakan namin, hindi pagpapatawad. Oh, hallelujah. Tulungan mo po kaming ito'y isuko sa iyo. Tulungan mo pong ito'y aming isuko sa iyo, Panginoon. Nais naming ialay ang aming buhay para po sa iyong kaluwalhatian. Handa po kami magsakripisyo upang ikaw ay manalo sa aming buhay, Panginoon. Naway makita namin ang kapangyarihan ng pagsuko, ang tagumpay sa pagpapakumbaba, ang biyaya sa pagtitiwala, ang kapayapaan sa amin pong buhay. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong mga kamay, ang pagsuko ay hindi pagkatalo, kundi isang hakbang tungo sa tunay na tagumpay. Oh, hallelujah. Ang lahat ng aming adiksyon, isinusuko namin. Tulungan mo po kami. At sa aming pagsuko, Panginoong Jesus, alam ko po na mararanasan namin yung pinangako mo na buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. Salamat po sa katotohanan ng aming datunghayan ngayong umaga na ang pagsuko ay hindi pagkatalo, kundi isang hakbang tungo sa tunay na tagumpay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na siyang pinakadakilang halimbawa ng pagsuko at tagumpay. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Let's surrender and we will have victory. God bless us.